po sa inyong lahat. Tayo po'y narito sa ating pagdiriwang na ika-28 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ating pong pinaghahandaan itong mga pagbasang ito. Sana po'y maging mas makahulugan sa atin pagkatapos itong ating palatuntunang Word Made Flesh. Tayo po'y nagdiriwang ngayon ng linggo ng mga katutubo. At ayun din pong nasa higit na mabigat na pangangailangan, the Indigenous Peoples Sunday and those the Extreme Poverty Day. Pinapanalangin ho natin talaga maibsan yung mga pagdurusa ng mga kapatid nating ito dahil marami silang dinaranas. Tayo po maraming matututunan sa ating pagbasang ito, lalong-lalo na po yung tungkol sa kalagayan ng ketongin, yung mga lepers, leprosy. Siguro maisip natin, wala naman kaming ganun, no? Hindi ho, siguro wala tayong physical na ganun, pero yung leprosy of the soul is worse. Yung na talagang nahihiwalay tayo sa Diyos, nahihiwalay tayo sa isa't isa. Hindi lang ho sa panglabas, kundi sa pagkaluluwa, pandiwa. Kung kaya ho, marami ho tayo mapupulot dito sa ating programang ito. Sana'y handang-handa na yung panulat at susulatan. Sana'y maging kaaya-aya itong ating pagtatalakayin dito. Kung kaya binabati ko kayo lahat ng mga nasa bahay ngayon, sama kayo naroon, lalo yung mga magulang, mga anak, mga mayroong dinadalang hirap at may karamdaman. Sana alay niyo yun para sa ating programa. At yung pong aking mga kapatid sa kaparian, mga diakono na naghahanda ng kalimang humiliya, yung pong mga religyosa, katikista, mga seminarista na magbabahagi ng salita ng Diyos. Sana po'y kapulutan niya nga ng inyong magagamit itong ating programa. Kung ganun po, naluluwalhati ang Panginoon. At sana po'y mag-share kayo, magbahagi kayo ng ginagawa ng Panginoon sa inyo sa magitan ng programa natin. Nandiyan po ang ating mga cell text number at ang ating email address. Kung kaya po, sama kayo naroon sa mundong ito, ang aking pong pahatid na bati sa inyo'y Shalom. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingag, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City from 7:30 until 9:30 p.m. Every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. and at Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Hordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos, liban kay Yahweh." Ito pong ating unang pagbasa ay hango sa mga aklat ng mga hari. Ito pong ikalawang aklat ng mga hari, chapter 5. Dito po'y tinutukoy itong istorya ni Naaman. Sino nga ba ito si Naaman? Si Naaman ho ay isang general. General ho ng hari ng Aram. Yung mga Arameans, they were very strong kingdom. Ang yaman-yaman nila, makapangyarihan sila talaga. Kaya lang may problema itong si Naaman. Anong problema niya? Ketongin ho siya. He had leprosy. He was a leper. Ito ho yung maging kaugnayan nitong istoryang ito doon sa ebanghelyo natin kasi ho, tutukuyin doon yung pagpapagaling ni Jesus ng mga ketongin. Ano nangyari dito kay Naaman na ito? Doon sa kanyang sa kaharian nila, general nga siya doon, napakataas ang kanyang tungkulin. Meron silang isang naging alipin doon, isa hong
Hudyo o Hudiya, isang babaeng Hudyo. At itong babaeng Hudyong ito, itong kanilang alilang ito, nakita yung kanyang amo na kawawa naman dahil ketongin, napakamakapangyarihan niya, hineral na hineral siya. Tapos yun, meron siyang kapintasang ganon. Ay sabi sa kanya sabi nung alipin do sa kanyang among Arameo, sabi niya, alam nyo, kung pupunta lang kayo do sa aming lupain sa Israel, mapapagaling kayo kasi may propeta doon, Tapos yun nga, ang nangyari niyan, sinabi yun doon sa hari. Yung hari, malakas ang kanyang impluwensya doon sa kaharian ng Israel. Kasi ang liit-liit ng Israel, ang laki-laki itong Arameang ito, Kaya malaki yung impluwensya nitong kaharian ito. Abay, sabi nung sumulat yung hari ng Aram doon sa hari ng mga sa Israel. Pinapadala nga itong kanyang general na ito para pagalingin niya. Nung narinig nung hari nabasa nung hari yung sulat nung hari ng mga Arameo. Sabi niya, itong haring ito naghahanap to ng gulo, Paano ko mapapagaling itong ketongin? Hindi naman ako manggagamot, hindi naman ako. Tapos may nagsabi sa kanya, "Huy, huwag kayong mag-alala. May propeta ho talaga dito, si Eliseo ho, si Elisha, Kayang-kaya niyang pagalingin yan." Ayun. Pinapunta itong si Naaman nga, yung general, doon sa kay Propeta Eliseo, At ang sabi ng Propeta Eliseo sa kanya, sige, kung gusto mong gumaling, maligo ka sa Ilog Jordan. Ayaw niyang gawin yun kasi, pero mo, Ilog Jordan, ang liit-liit na ilog niyaan. Doon sa atin sa Aram, meron tayong Parpar, meron tayong Abana, ang lawak-lawak na talaking mga ilog noon. Ba't hindi na lang ako doon maligo dito pa? Sabi sa kanya nung kanyang alila, sige na ho, gawin niyo na yung inuutos sa inyo ni Eliseo. Kasi kung sinabi niya sa inyong gumawa ng isang mas dakilang bagay, siguro gagawin niyo. Ito, simpleng bagay, maliligo lang kayo doon ng 7 beses sa ilog namin. Gawin niyo na. Ayun nga ho, ginawa niya yun at talagang gumaling siya. Yung kanyang balat talaga naging makinis-makinis, parang balat ng isang batang musmus, Ang kinis, ang ganda-ganda. Uy, nako, nung nangyari ho sa kanya yun, naintindihan niya talaga yung kapangyarihan ng Panginoon na naganap sa kanya, yung paglilinis na yun, yung pagpapagaling na yun. Kung kaya nga, nagpunta siya ron sa kay Propeta Eliseo uli, upang magbigay sa kanya ng isang handog, ng isang pabuya o something. Ayaw tanggapin nung propeta yun. Hindi ko kailangan yan, Tapos sabi niya, kung ayaw niyo tumanggap ng kahit ano man, pwede ko bang hilingin na makapag-uwi ako, ng konting lupa mula rito sa Israel upang makapagtayo ako ng isang altar, doon sa aming lugar, at kung saan makapag-aalay ako ng sakripisyo sa Diyos. Kasi wala na akong sasambahin iba pang Diyos kundi ang Panginoon. Pero sisters, yun itong pangyayaring ito, isa hong pagano to. Pero nakita niya may ginawa sa kanya ang Diyos na wala namang makagagawa talaga ng ganung pagpapagaling na naligo lang ng 7 beses doon sa Ilog Jordan tapos gumaling. Brothers and sisters, ang ganda-ganda ho itong para bang yung pahiwatig ho, para bang isang pagpapakita sa atin ng kahiwagaan ho ng binyag natin, Naligo tayo doon sa tubig ng binyag na yun. Ayun, nalinis yung ating kasalanan. Yung kasalanan ng manaho natin, napatawad siyang lahat. Naging batang-bata tayo. Parang ang kinis-kinis ng ating mga balat. Parang naging batang-bata tayo, bagong silang. Oo, naging mga bagong silang tayong mga anak ng Diyos. Can you imagine? Kung kaya nga, anong dapat nating gawin? Hindi ho natin pwedeng bayaran yung binyag na yun. By the way, Father, ba't nagpapabayad sa simbahan? O hindi ho bayad yun. Hindi ho natin pwedeng bayaran yung kamatayan ni Jesus. Wala ho sakramentong binabayaran. Yung mga binibigay nyo doon, siguro mga stipends, yung mga love offering yun. Kuminsan kami din mga pare, medyo yung lingwahe namin, na medyo hindi siguro tama, Hindi ho payment yun. Hindi pwedeng bayaran yung mga sakramento ng Diyos. Hindi mo pwedeng bayaran ang grasya ng Diyos. Can you imagine? Ang presyo ng ating pagkakaligtas, ang presyo ng biyaya ng Diyos sa atin, yung mismong, sabi nga ni sa Pedro in 1 Peter chapter 1 verse 18, hindi halaga ng pila ko ginto ang pinagtubos sa atin,
kundi ang kamalmahalang dugo ng walang bahid, walang dungis na kordero, si Kristo. Yun nga ho kung kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon pagka narinig natin itong istoryang ito ni Naaman, tayo ho yung mga ketonging yun. Tayo may ketong tayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos, pinaligo tayo doon sa tubig ng binyag, nalinis tayo, At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, ginawa niya tayong mga anak niyang bagong silang, And pinagpapasalamat natin yun. Dapat ang desisyon natin, yung desisyon ni Naaman, wala tayong ibang sasambing Diyos, kundi ang Panginoon. Kaya usuriin natin mga sarili natin, talaga bang Panginoong Diyos ang ating pinapanginoon? O baka naman may iba pa, ang Panginoon lamang po. Come join us in praising and thanking God for His love and mercy. Word Made Flesh invites you to a prayer meeting every fourth Friday of the month at the Chapel of the Blessed Eucharist at the back of the main church of St. John Bosco Parish, Pasay Road, Makati City from 7 o'clock to 9 o'clock p.m. For details, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at nang walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo namatay na kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ito po nga ng ikalawang pagbasa ay hango sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Si Timoteo ho, tulad ng narinig na natin, ay isang disipulo ni San Pablo na kanyang itinalaga upang pamunuan yung eklesiya, yung church na itinatag ni San Pablo. Kasi ho, hindi pwedeng malagi doon San Pablo, kundi dapat magpalipat-lipat siya, puntahan niya iba't ibang mga eklesiya, yung mga churches na na-establish niya. Kung kaya ho, eto, si Timoteo nga nangangasiwa doon sa lugar na yon bilang ang masasabi natin, episcopus, overseer, kapatas, parang ganyan. Yun ang pinanggalingan ng salitang yung episcopus, episkopos sa Griego, ang ibig sabihin, overseer. Yun nga, ano sinasabi ngayon ni San Pablo kay Timoteo na kanyang ginawang tagapangasiwa nung eklesiyang yon? Sabi niya, alalahanin mo si Jesucristo sa verse 8. Ano nangyari? Itong Jesucristong ito ay talagang itinaas mula sa kamatayan ng Diyos. Tinaas siya. He was raised sa verse 8. No po? Isa siyang isa siyang apu-apuhan ni David. Friends and sisters, napansin niyo ba dito? Tinutukoy ho dito ni San Pablo yung ilang mga punto ng ating pananampalataya. Yung I believe in God. This is a small creed, a small profession of faith. Si Jesucristo, dapat tandaan, was raised from the dead. He is a descendant of David. In other words, He is the Messiah. Kaya ho dinidian yung descendant of David, kasi inaangkin na itong si Jesus na ito ang Kristo. Yun ho ang ibig sabihin ng Kristo, Messiah, yung pinahiran ng langis upang talagang sa katuparan yung papel niya, sa pagliligtas sa mga tao.
Si Jesus ho, Jesus, Yehoshua, ibig sabihin, si Yahweh ay tagapagligtas. The point is, siya yung Mesiyas, at ito yung ebanghelyo, yung magandang balita, sabi ni San Pablo, na kanyang ipinapahayag. Such is my gospel, sabi niya ganyan. Tapos sabi niya, dahil din sa gospel na ito, sa pagpapahayag na ito, ako'y nagdurusa. Francis, sa inyo, nagdurusa siya. Para akong isang kriminal, sabi niya ganyan, nakatanikala. He was chained like a criminal. Sa bagay naman ho, walang bago doon dahil ang kanyang Panginoon din si Jesus, ay pinako sa krus parang isang kriminal. Napapagit na ang pangalan ng dalawang mga salarin, But then, sabi niya, kung ako man nakatanikala, sabi niya, the Word of God, ang salita ng Diyos, hindi natatanikalaan, The Word of God is not chained. That is so important, brothers and sisters, Ang salita ho ng Diyos, hindi dapat nakatali, hindi dapat natatanikala. Dapat ang salita ng Diyos napapahayag ng buong laya. Brothers and sisters, pasalamatan ho natin ang Panginoon dito sa pagkakataong ito. For example, sa ating bansa. O tingnan nyo dito, meron tayong Word Made Flesh TV program, radio program, itong tinataguyod ng Word Made Flesh Foundation na ito. Napapahayag ho nating malayang-malaya ang salita ng Diyos. Hindi ho pwedeng gawin sa ibang lugar. Sa mga bansahong Arabo, hindi ho pwede itong programang ito. Doon sa mga communist countries dati, hindi ka pwede magsalita tungkol sa relihiyon. Kasi wala naman Diyos. Yun ang sabi nila. Paano papangahayag ito ngayon? Tingnan nyo, brothers and sisters, ang dapat na mangyayari talaga, ang salita ng Diyos hindi nakatanikala, hindi nakahadlangan, At kung mangyayari man yun, dapat talagang ipaglaban natin na mapahayag ang salita ng Diyos ng malayang-malaya, Itong lahat ng ito na nagagamit natin, itong technology ito, itong hangin nating nilalanghap, itong buhay na pinapahiram sa atin, pahiram ng Diyos to. Hiram sa Diyos ang ating buhay. At balang araw, babawian tayo ng Diyos, Babawian niya tayo ng buhay. Kasi kanya ito Yung nga ho, hindi pwedeng yung kanyang salita ay talagang tatanikalaan, ikakadena, hahadlangan. Hindi ho pwede yun. And so, sabi ni San Pablo, talaga namang aking binabataan lahat ng bagay para sa mga hinirang ng Diyos. Upang sila rin ay makapagtamo ng kaligtasan na kay Kristo Jesus, At tingnan nyo, yung kaligtasan ho ay talaga natatamo lang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun yung pinahirang Jesus na yon, pinahirang ng langis ng Diyos na Jesus, Yehoshua, si Yahweh ay nagliligtas. Tingnan nyo, yung kaligtasan yon talagang galing lang kay Jesu Kristo. At ito ay bibigay niya sa atin kasama, ng walang hanggang kaluwalhatian. At ang sabi dito ni San Pablo sa verse 11, this saying is trustworthy. Dapat panghawakan natin talaga, kapani-paniwala talaga itong sinasabing ito. Ano yon? Kung tayo'y namatay kasama ni Jesus, tayo rin muling mabubuhay kasama niya. At kung tayo'y nagpapatuloy, if we persevere, okay? Nasa verse 12 po tayo. If we persevere, we shall also reign with Him. Napaka-importante ho nitong bagay na ito. Kung tayo magpapatuloy sa ating katapatan sa Kanya, talagang mag-ahari tayong kasama Niya. Pero importante ho yun. Hindi sapat ho na nabinyagan tayo. Hindi sapat na naging mabuti tayo minsan. Hindi ho. Dapat tayo magpatuloy. If we persevere, we shall also reign with Him. Ang sabi nga ni Jesus, paulit-ulit to. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, for example, ang nagpapatuloy hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. He who will persevere till the end will be the one who will be saved. Importante ho yun. Ang katotohanan nito, kung itatakwil natin si Jesus, kung ikakaila natin, if we deny Him, He will also deny us. Yun ang sabi ni Jesus sa atin. Pagka yung ikahihiya ako sa harapan ng mga tao, kakahiya ko siya sa harapan ng aking Ama. Francis, that is terrible. Pero tingnan nyo itong verse 13, napakahalaga. Kung tayo magiging di tapat sa Kanya, siya'y nananatiling tapat. Hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang sarili. Si Jesus kasi ang amen ng lahat ng mga pinangako ng Diyos. He is the fulfillment of all the promises of God. He is salvation. Kung tayo magiging taksil sa Kanya, hindi magiging tapat, nananatili siyang tapat. Napakagandang bagay noon. Francis, sa pamamagitan ng pagkakasala, hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. Pero ang Diyos laging tapat sa atin. Kaya pagka nagsisi ka, nandun pa rin uli ang Diyos naghihintay sa iyong pagbabalik loob. Can you imagine kung itinakwil tayo ng Diyos dahil tinakwil natin siya? E di pagka nagbalik loob tayo, wala na siya doon. Nakatalikod na siya sa atin. Ang saklap po nun. No, He cannot deny Himself.
Jesus is salvation, Yehoshua, and so He's always faithful to us even when we are not faithful to Him. This is a very good news po. Word Made Flesh, through its Biblical Formation Institute, is glad to invite you to a Bible seminar entitled Development of Faith in the Gospel of John on November 17, 2007 from 8:30 a.m. to 6 o'clock p.m. Registration fee is 1,500 pesos, inclusive of seminar materials, lunch, and snacks at the Ruzen Hall, St. John Bosco Parish, Chino Rosas Avenue, 1200, former Pasay Road, Makati City. For further inquiries, please contact Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952 or Tess Di Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Hurry! Reserve your places. Make your reservations on or before October 31, 2007. First come, first served. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila, ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuno ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi pa 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po itong ating ibanghelyong kapapahayag pa lang ni Father June. Tingnan niyo, ito yung tema na umiiral dito, tumatakbo dito, ay yung tema ho na narinig na sa unang pagbasa tungkol kay Naaman, na ketongin pinagaling. Ito, dahil sumunod siya sa sinabi, sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ni Propeta Eliseo. Ito naman hong ebanghelyo natin ay tungkol din sa isang pagpapagaling ni Jesus ng mga ketongin din. Francis, ano nangyari? Nagpapatuloy ho si Jesus sa kanyang paglalakbay patungong Jerusalem. Napaka-importante ho nitong puntong ito. Nung isa hong linggo din, mga nakarang linggo, narinig ho natin, laging patungo si Jesus sa Jerusalem. At nung patungo siya doon, di ba, narinig natin isang beses, may nagtanong sa kanya, konti lang ho ba ang maliligtas? Yun ang tinanong sa kanya doon. Bakit nga ba punta si Jesus sa Jerusalem? Kasi ho sa chapter 9 ho, nasa chapter 17 na ho tayo ngayon. Sa chapter 9 ho, verse 51, ang sabi sa atin doon ay, tinigasan ni Jesus yung kanyang mukha, humarap sa Jerusalem. Ganun ho yun eh. Talaga hong desidido si Jesus. He was very, very focused and determined to go to Jerusalem. Alam na alam ho ni Jesus kung anong kakahinatnan niya sa Jerusalem. Darakpin siya at papatayin. At sa pamamagitan nung kamatayan niya ngayon, tayo'y kanyang maliligtas. Dahil siyang Yehoshua, si Yahweh ay nagliligtas. Brothers and sisters, importante ho yung kaugnayan yun dito sa ating pagbasang ito. Tingnan nyo itong mga ketongin. Ano ba nangyari?
Papasok siya noon, nandun ho siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Kung matatandaan niyo ho, ang Israel ay parang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. The point is, yung Luzon ho nila, yung Galilea. Tapos ho, Samaria at Judea. Nandito si Jesus sa may hangganan, sa may hangganan ng Samaria at Galilea. Samaria ho ito ho yung Galilea. At nandun ho sa banda roon, it is a no man's land, parang ganyan. Nandun ho ang isang nayon, isang village, isang baryo, at meron hong mga lepers doon. May mga ketongin. Alam nyo, yung mga ketongin ho, kung tutusin what is leprosy those times. Ang leprosy ho nung kapanahonan yon, hindi yung Hansen's disease ngayon. Kasi by definition, yung leprosy ngayon ay yung Hansen's disease. Yung mga Hansenites sila. Pero yung leprosy doon sa Lumang Tipan at sa kapanahonan ni Jesus para sa mga Hudyo, hindi lang ho yun yung Hansen's disease kung saan makikita mo nauubos yung mga extremities mo, yung mga paa. Hindi lang ho yun. Kahit anong bahid, kahit na anong mancha sa iyong balat, sa iyong kutis na ganyan, yun ay kinukonsidera na leprosy. Kung tutusin, hindi lang tao nagkakaroon ng leprosy. Nakakita na ba kayo ng pader? Okay? Nagkumukupas yung kulay, namumuti siyang ganyan. Sinasabi ho na yung wall na yon may leprosy kasi nga nangungupas. Anong mancha o pangungupas sa balat ng tao lalo na ay leprosy. Pagka may leprosy ka, hindi ka pwede mamuhay, makisalamuha, makihalubilo sa mga tao. Dapat lalabas ka, sa lipunan. You have to go out of the community. Excommunicated ka. You are out of the community. You cannot live together with them. Kasi para sa kanila, nakakahawa yun eh. Kung tutusin ho, ang leprosy as such, yung Hansen's disease, hindi ho nakakahawa. Pero lang kung may open wounds ka, tapos pumasok doon yung mga bakteryang yun, pwede. Pero otherwise, as such, hindi mo nalalanghap yung leprosy yun eh. Hindi naman nakakahawa ng gano'n. Hindi ka mukha ng, kung ubo or something like that. Not even by contact, by the air lang, pwede na. Yun yung leprosy, hindi gano'n eh. brothers and sisters, ang nangyari dito, yun nga, nasa labas sila, ng lipunan. Pagka ho gumaling, at yung mga mantsa ho sa katawan, di ba? Yung, kunyari, tinea flava, yung gumagaling yun eh. Pagka gumaling ngayon, dapat pakita ka sa mga pare, ang mga pare ho kasi noong mga panahon yun, ang mga sanidad. Ewan ko lang kung naintindihan pa ng mga maliliit na mga bata yung sanidad. Sanidad, ibig sabihin sanitary. Yung sanitary officer. Siya yung nangangalaga ng kalusugan sa isang lugar. Sa bawat lugar dito sa atin, for example, may mga health center, hindi ba? Yung sa health center, may health officer doon. Pagka mayroon, kunyari, nababalitaan na kumakalat, kunyari, yung beke, yung mumps, for example, o yung, smallpox, lalo na kung smallpox, something like that. Talagang pinupuntahan yun, sinusugpo yun. Kung kaya, kami ho, nung maliliit kami, pagka narinig namin yung sanidad, dumari, takbuhan kagad kami. Ewan ko ba kung bakit ganun. Natakot kami dun eh, Anyway, doon sa kapanahunan ni Jesus, yung mga sanidad doon ay yung mga kaparian mismo. At sila ang pagka kunyari gumaling ka na sa yung sakit na gano'n, kasi gumagaling naman yun eh, for one, no? Kung hindi talagang leprosy, yung leprosy parang it's such a curse na hindi napapagaling ng ganun yun. Kung yung lang, for example, yung mga bahid-bahid na ganyan, ang diferensya, pwedeng gumaling yung pagdating ng panahon. Pagka magaling ngayon, pakita ka sa mga pare, pasuri ka sa kanila, pagka sinuring lang, magaling ka na, wala ka ng diferensya, pwede ka na ngayon bumalik sa lipunan. Sa pagbabalik mo sa lipunan, inuutos sa Book of Leviticus, for example, na mag-aalay ka ng sakripisyong sinasaad sa batas. Yung batas nila sa Leviticus. Sinasabi doon kung anong pag-aalay ang gagawin mo. Para mapatunayan sa lipunan na talagang pwede ka na magbalik, sa dati mong mga bahay o mga kamag-anakan. Hindi ka na kailangang ma-excommunity, excommunicated. Friends and sisters, yun nga nangyari. Ito ho, 10 mga ketongin. At makikita natin, hindi sila puro Hudyo. Meron nga Samaritano dun eh. Yung mga Hudyo o tsaka mga Samaritano, magkaaway ho yun eh. Pero tingnan nyo, magkakasama sila dito.
talagang misery, loves company. Kaya wala na hong ano doon, wala na hong distinction doon na Hudyo o Samaritano o Pagano. Ay naku, yung ketong na yun, talagang pinagsama-sama sila doon. They were reduced to a kind of situation. They were all together. The point is, nung dumadaan si Jesus doon, nagsigawan sila. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nung nakita ni Jesus itong mga taong ito, tingnan niyo yung mga taong mga ketongin, by the way, pagka may lumalapit, sabihin natin, hindi alam nung naglalakad na malapit na pala siya doon sa mga lugar ng mga ketongin. Kasi meron silang segregated place, hindi sila pwede makihalubilo. Yung mga tao din, hindi dapat magkamali magpunta sa kanila. Pagka meron silang nakita na hindi naman leper, hindi naman kabilang sa kanila, napaparito, papalapit sa kanila, ilalagay nila yung kamay nila sa kanilang mga husong ganyan, tapos sisigaw sila, oy, lepers dito, mga ketongin dito, para umalis yung mga tao. Si Jesus nung nakita sila, kinalinga pa sila, nakipag-usap pa sa kanila. In fact, nasasabihin doon, sa verse 14 go, show yourself to the priests. Bakit nila dapat pakita mga sandali sa mga pari? Magpapakita sila sa mga pari upang suriin sila. Kasi kung magaling na sila, pwede na sila magbalik sa lipunan. Ang dahilan dito. Kung kaya nga, nung papaalis na sila, as they were going, they were cleansed. Sa verse 15, nung nakita nila na magaling na sila, isa sa kanila, isa lang. Nung nakita niya magaling na siya, nagbalik nagpupuri sa Diyos sa isang malakas na tinig at nagpapasalamat sa Kanya. Friends and sisters, tingnan niyo yun. Importante yung nangyari dito. Nagbalik itong taong ito, nagpupuri sa Diyos, nagpatira pa, sa harapan ni Jesus, nagpapasalamat sa Kanya. At siya'y isang Samaritano. Friends and sisters, sana maintindihan natin to. Iisa lang nagbalik loob para magpasalamat kay Jesus kasi nakita niya, magaling na siya. Tingnan niyo na ngayon kung anong reaksyon ni Jesus sa verse 17. Isa lang ba ang nagbabalik upang magpasalamat? Nasaan yung siyam? 10 itong pinagaling. Wala bang nakapag-isip sa kanilang magpasalamat? Friends and sisters, tingnan niyo, meron ng damdamin si Jesus. Pwedeng masaktan ng damdamin ni Jesus dahil sa pagiging mapagtanaw ng utang na loob. Pagiging mapagpasalamat. Napaka-importante ng pagpapasalamat. Friends and sisters, pagka nagpasalamat ka, when you say thank you, what do you hear? Sa English, you say, you're welcome. Right? Huwag ka magpasalamat. Ano marinig mo? Kung may marinig ka, masama marinig mo. Wala kang utang na loob. Ganun yun eh. Hindi ka nagpapasalamat. Friends and sisters, let's take note of this. Hindi lang ito para sa mga tao. Na dapat tumanaw tayo ng utang na loob natin. Hindi ba mayroong sinasabing gano'n? Di lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Ang ibig mo sabihin, pag hindi ka mapagpasalamat, wala kang daratnan. Hindi ka tumatanaw ng utang na loob. Brothers and sisters, importante ito. Lalo na sa Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ang talagang nagkaloob sa atin ng lahat ng nasa atin. Sabi nga ni St. Paul, ano bang nasa inyo na hindi nyo tinanggap? Kung tinanggap nyo, ba't napakayabang ninyo, akala nyo hindi tinanggap? Yun nga eh. Brothers and sisters, sana hindi tayo kasali doon sa siyam na hindi nagpasalamat. Sana tayo yung Samaritano. Samaritano, hindi man lang to Hudyo. Nung nakita niya, ang laki-laki ng ginawa sa kanya ng Diyos, ayun, nagbalik muna at nagpasalamat sa kanyang benefactor. Yung gumawa ng kabutihan sa kanya. Brothers and sisters, importante yun. Yun ang ginagawa natin sa bawat pagmimisa natin. Nag-aalay tayo ng Eucharistia. Please always remember, Eucharist means thanksgiving. Yun. Eupharistia sa Griego. Epharisto. Lagi nyo maririnig yun sa Greece. Pagka nandun kayo. Epharisto. Ano ibig sabihin ng Epharisto? Epharisto means thank you. Thank you. Eucharistia, pagka nabasa nyo yung Efaristong yun, Efaristo, ang spelling niya, E-U-C-H-A-R-I-S-T-O, Efaristo. Yung sasabihin natin, Eucharisto, Eucharisto. Thank you. Francis, sana maintindihan natin yung napaka-importante para sa atin na tayo maging mapagpasalamat lagi. Pagka nagpapasalamat tayo sa Diyos, marinig natin yung you are welcome. Anong ibig sabihin ng you are welcome? Isipin nyo kung anong ibig sabihin ng you are welcome.
You are welcome. Ibig sabihin, makakabalik ka uli ng maluwalhati. Tatanggapin kita pa uli. Pagka hindi ka magpasalamat, wag ka nang babalik. Wala kang utang na loob. Grabe. Brothers and sisters, I hope you understand this. Brothers and sisters, mga magulang, saan ho, aralan niyo yung mga anak ninyo. Ako, natutuwa ako pagka, kunyari, merong ginawang ka maganda doon sa bata. Yung may binigay sa kanya, candy or something like that. Pagka nakalimutan, kinuha na lang yung candy, tapos kakaan ng yan. Papaalala nung tatay o nanay, what do you say? Thank you. Dapat lang, ipaalala mo natin yun. Kasi dapat matuto ang mga kabataan, lalo na mula sa kabusbusan, maging mapagpasalamat. Sa ganung paraan, talagang pagpapalain sila ng Panginoon. Brothers and sisters, tignan nyo kung ano nangyari dito. Yun hong siyam, gumaling, hindi ho ba? Yes, gumaling lang sila. Ito hong taong ito na nagbalik. Hindi lang ho siya gumaling, naligtas ho siya. Go, your faith has saved you. Francis, tignan nyo yun. Tignan nyo, yung iba gumaling lang. Ano na pala nila doon? Gumaling lang. Pwede ulit magkasakit. Ba't hindi? Ligtas ba sila? Hindi sila nagbalik kay Jesus eh. Si Jesus ang kaligtasan. Yehoshua. Eto ho, nagbalik kay Jesus, nagpasalamat. Kaya ngayon, hindi lang siya pinagaling sa kanyang katawan, pinagaling din yung kanyang kaluluwa, yung kanyang buong pagkatao. Napatawad siya. He is now saved. Francis, maintindihan sana natin yun, no? Ang laki yung kaibahan nun, between being just healed and being saved. Hindi lang siya, itong Samaritano ko, he was not just healed, he is saved. Kasi lumapit siya, tagbalik siya kay Jesus, ang Panginoon, at tagapagligtas. Francis, maintindihan na sana natin to. Ngayon, ewan ko lang, narinig nyo na ba narinig nyo ba yung ibang mga tao ko minsan, nagsasabi sila na, bakit pa kailangan magkumpisal sa pari? At hindi na lang diretsahan sa Diyos, Teka muna, ito ho yung isang punto na sa kasagutan dun sa tanong na iyon. Tingnan nyo kung anong, si Jesus pwede siya magpagaling, by the way, there and then. Really. He can, cleanse the person there and then. In fact, ginawa niya yon sa Matthew chapter 8, May isang ketongin, isa lang ho. Ito, 10 eh. Isang ketongin, lumapit kay Jesus, Panginoon, if you want, you can cure me, you can heal me. Jesus says, I do want to be healed. Ayun gumaling siya. There and then, Tapos sasabihin ni Jesus, go, show yourself to the priest. Bakit siya dapat magpakita sa pari? Bakit? Kasi ang pari ang magpapahintulot sa kanya makapagbalik uli sa community. Ganun ho yun eh. Pero magaling na siya, ha? Eto rin, tingnan nyo, pinagaling sila habang nagpupunta roon. Bakit siya pumunta sa pari uli? Kasi ang pari nga magpapasabi sa kanila na, you can go back to community again. Brothers and sisters, bakit tayo nagkukumpisal sa pari? Ang Diyos ang nagpapatawad sa magitan ng pari. At tayo palatawarin ng pari, hindi naman tayo sa kanya nagkasala, no? Pero kung makatawan ho siya sa Panginoong Jesus, na nagsabi sa John, sa chapter 20 po, verse 23, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Sabi niya ganyan, ang mga kasalanan inyong patawarin, pinatatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin, hindi nga pinatatawad. Pinatatawad ng Diyos, di pinatatawad ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nung sentence na yun sa Hebraiko, when you think about it. The point is, brothers and sisters, sa mga tuwid, may kapangyarihang magpatawad. Ang pari, ang eklesiya, ina-exercise ng pari, dahil nga binigay sa kanya ng Panginoon yun. Pero, yun nga, kaya kailangan magpakita ka doon sa pari, para mapatawad, malinis yung iyong leprosy ng kasalanan. Alam niyo, yung leprosy talaga, larawan ng pagkakasala. Bakit? Pagka nagkasala ka, ano ba nangyayari pagka nagkasala ka? Nahihiwalay ka sa Diyos. You become excommunicated from God. At hindi lang excommunicated from God, you're excommunicated from your fellow men. Kunyari may dinaya ka, sabihin natin may dinaya ka, kahit na yung dinaya mo hindi alam na ikaw ng daya, hindi ka makatingin ng diretsuhan doon sa taong yun. Kasi alam mo kung anong ginawa mo, kahit hindi niya alam. Yun nga there is a distance between the two of you. Notice, ganun yun eh. We become excommunicated from each other, Kung kaya, sino magbabalik sa atin sa community uli? Sino magdideklara na pwede ka mauli makabalik sa community? Yung pinagbigyan ni Jesus ng kapangyarihan magpatawad o hindi magpatawad. Sino yun? Ang pare. Kaya go, show yourself to the priest. Ang Diyos ang magpapatawad doon natural. Ay yung sinasabing, dapat magkumpisal na lang tayo diretso sa Diyos. Uy, dapat gawin nyo, natural.
At ang mga Katoliko, nung pa nila ginagawa yun, of course, tingnan nyo na lang ho, for example, pagka nagkasala ko kunyari, anong una mo nung gagawin? Tatakbo ka sa kumpisalan? Hindi, hoy! Ang una mo nung gagawin ay, you will pray. Oh my God, I'm heartily sorry. I'm sorry, Sino kausap mo? Ang Diyos. Direct chance ang Diyos, Pero kung talagang nagsisisi ka, gagawin mo yung pinagagawa sa'yo ng Diyos, no? Kung sasabihin sa'yo ng Diyos, ngayon, punta ka sa pare, ayaw ko, hinga lang ang tao sa'yo. Ay, teka mo muna, Ano ba, humingi ka ba ng tawad o ano? Nung nagkasala ka sa akin, sinuway mo ko, ngayon humingi ka ng tawad, sana sundin mo na ako, no? Yun nga Kung kaya nagkukumpisal tayo sa kinatawan ng Panginoon. At brothers and sisters, napakaganda mong bagay nun. Can you imagine? Paano ka nakatitiyak na pinatawad ka ng Diyos? Sige nga, humingi akong tawad sa Kanya. O ano, narinig mo ba sinabi niya? Niniwala naman ako. Niniwala ka lang, pero alam mo ba na pinatawad ka niya? Hindi mo pwede malaman, Naniniwala ka lang. Pero pagka nagkumpisal ka, kumpisal ibig sabihin inaamin mo. Yun ang ibig sabihin ng kumpisal. Inaamin mo yung pagkakasala. Abay, yung pare, maririnig mo, Yung pare, makikita mo pa man din. Lalo na kung nasa harapan ka ng pare, makikita mo siya, pinatatawad ka niya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ka na kailangan maniwala, Alam mo na pinatawad ka. Alam mo na, Friends, that's a big difference between believing that you were forgiven. Kasi kung tutusin, ang galing nating linlangin ang ating sarili. Lukuhin natin sarili. Yung gusto nating paniwalaan, pininiwalaan natin, Kahit na hindi totoo. Ganun yun I like to believe I was forgiven. Yeah, go ahead. Pero are you sure? Biro mo, naniniwala kang pinatawad ka ng Diyos dahil humingi ka sa Kanya ng tawad. Ano ba, kasalanan mo? May kirida ako. Teka muna, kung may kirida ka, hindi sapat yun. Dapat ihiwalayin mo yung kirida mo mamumuhay ka ng diretso, no? Dapat makipagkasundo ka sa Diyos. Ayusin mo yun sa harapan ng Diyos. Saan pa harapan ng Diyos, haharap ka doon sa kinatawan niya. Friends, sisters, tingin nyo, pwede kang maniwala, parang nag-ano na ako, nagsisina ako, kaya pinatatawad niya ako. Tapos magpapatuloy ka nung pamumuhay na gano'n. Hindi ka pinatatawad ng gano'n, tingnan mo, ang dali natin paniwalaan yung gusto natin paniwalaan. Friends, sisters, medyo importante itong tinuturo nitong ating ebanghelyong ito. Pero tiyak tayo, si Jesus naritong kapiling natin. Siya ang doktor na nagpapagaling sa atin hanggang ngayon, even physically, but most especially in our spiritual, in our moral lives, He gave us the power, the reconciliation, napapatawad tayo sa ating mga kasalanan, nag-excommunicate sa atin para makabalik tayo sa Ecclesia, the community of believers. Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011-165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Father June, masama bang manood ng TV pag may pasok? Thank you, Leonard, sa iyong tanong. Masama po bang manood ng TV pag may pasok? I can understand ang tinatanong mo pag class days, no? Class days, manood ng TV.
Mga magulang, tingnan niyo itong tanong na ito nitong ni Leonard. Isang magandang bagay ito na pag-isip-isipan. Of course, dapat yung mga bata, sinasanay sila na yung mga duties, yung mga tungkulin ang uunahin. Merong papel yung TV, yung relax, parang ganyan. Pero kung minsan baka imbis na mag-aaral kasi may pasok, imbis na gagawin yung mga assignments dahil may pasok, yung mga projects dahil may pasok, unahin yung TV, dapat hindi ganon. Uunahin natin yung mga tungkulin natin. Kasi ang tatanong naman sa atin sa examination, hindi yung palabas sa TV, kundi yung ating pinag-aralan. Can you imagine? Hindi porket ang dami mong alam tungkol sa mga program sa TV, papasa ka. No, hindi. Leonard, sana maintindihan natin. Pagka may pasok, pagtuunan natin ng pansin yung ating mga tungkulin. Mga magulang, paalala natin sa ating mga anak yun. Importante yun, no? Na masanay sila. Tuparin muna yung mga duties, yung mga tungkulin. Kasi buhay, ganun yun eh. Dapat hinahanda tayo sa buhay. Yung TV, pagliliwaliw yun eh. Of course, kung minsan may mga TV program na i-assign ng teacher, na mapanood. I hope yung mga teachers na nanonood ng ating programang ito, nakikinig sa ating programa, sabihin sa mga estudyante lang, may programa tayong ganito na pwede na panuorin para, tututo rin sila. May mga ganun kung minsan, pero yung pang-relaxation na panonood ng TV, dapat nasa lugar yon. Pag may pasok, yun munang tungkulin natin at tupagin natin. At sana matulungan kayo ng inyong mga magulang. Word Made Flesh, through its Biblical Formation Institute, is glad to invite you to a Bible seminar entitled Development of Faith in the Gospel of John on November 17, 2007 from 8:30 a.m. to 6 o'clock p.m. Registration fee is 1,500 pesos, inclusive of seminar materials, lunch, and snacks at the Ruzen Hall, St. John Bosco Parish, Chino Rosas Avenue, 1200, former Pasay Road, Makati City. For further inquiries, please contact Nitz Castro at 0917-629-1851 or 527-3952, or Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Hurry! Reserve your places. Make your reservations on or before October 31, 2007. First come, first served. Mga kapatid, tingnan nyo sa ating mga pagbasa ngayon, meron hong tinuro sa ating napakahalagang mga bagay ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Ayun hong usually nga, ang nangyayari, yung unang pagbasa at yung ebanghelyo, ang magkatugma ang paksa. In fact, today, narinig na sa unang pagbasa, yung istorya ni Naaman, isang ketongin, na pinaligo, doon sa Ilog Jordan, ng baka 7 beses, tapos ayun, gumaling siya mula doon sa kanyang ketongin. Ketongin din na maging tema ng ating pagbasa sa Ebanghelyo, di ba? And so, anong natututunan natin dito sa unang pagbasang ito? Naku, talagang tulad ni Naaman, tayo man ay na-impluensyahan ng ketong ng kasalanan, pero napapatawad yun sa pamamagitan ng binyag, yung tubig ng binyag. At dapat pagkatapos nun, nagiging mga anak tayo ng Diyos. Really, yung kanyang balat nun, naging makinis, parang balat ng isang bagong silang. Sabi nga, yung pinapahiwatig yung ating pagkakasilang bilang mga anak ng Diyos. At sana kung mga naisilang na tayong mga anak ng Diyos, ang sasambahin natin, ang papanginoon natin, ang talagang magiging sentro ng buhay natin ay ang Panginoon, wala nang iba. Napakaganda ng turong yun sa unang pagbasa from the Book of Kings. Tapos yung sulat ni San Pablo kay Timoteo, ang daming pinapaalala sa atin, mga bahagi ng ating sinasampalatayanan. For example, na si Jesus ay talaga namang galing sa angkan ni David, siyang Mesyas. Kaya nga, Jesus Kristo, yung Kristo, ibig sabihin Mesyas, Christ, pinahiran ng langis. Tapos hindi lang yun, siya'y muling binuhay ng Diyos.
Binuhay ng Diyos dahil siya'y namatay para sa ating kaligtasan. Napakagandang bagay nun. At tinuturo sa atin doon sa ating pagbasang yon na, the Word of God is not chained. Hindi dapat nakatanikala ang salita ng Diyos, nahahadlangan. Paano nga ba nahahadlangan yun? Tayo mga pare, dapat intindihin natin ito mabuti. For example, through our sound system even. Can you imagine? Yung sound system natin, hindi maintindihan. Nag-e-echo, ewan ko, ang hina-hina, basag, o something like that. Wow, hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos. It is chained. Kunyari, sa pangangaral natin, hindi tayo handa. It is chained, Yung mga tao na nakikinig, hindi naman pala nakikinig kung ano-ano yung datupag, cellphone pa man din siguro. Kung minsan makakita ka ng cellphone sa simbahan, it is out of place. You don't understand what you're doing, And so, pagka ganun, the Word of God is chained. Let's be careful that it is not chained, And of course, si Jesus laging tapat sa atin kahit hindi tayo tapat sa Kanya. Mas magaling kung tapat tayo sa Kanya. Tapos the gospel passage that we proclaim to you is so beautiful. Yung storya ng 10 ketongin, 10 ketongin, isa lang ang nagbalik, dayuhan pa man din. Friends and sisters, hindi tayo dapat matulad doon sa mga siyam na hindi man lang nagpasalamat sa Panginoon. Ito ho ang dapat na talagang maging pangunahing ginagawa natin sa ating buhay. Laging nagpapasalamat. Aren't you surprised? Nang pinakasentro ng buhay Kristiyano ay Eucharistia. Eucharistia na ibig sabihin pasasalamat. We got always to be thankful to God. Tapos ayun, pinagagaling tayo ng Panginoon mula sa ketong ng ating pagkakasala na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos at sa ating mga kapwa. We become excommunicated from God and from our community of believers. Thanks to the sacrament that He established, sacrament of reconciliation, sa konpisalan, napapanumbalik sa atin yung kagalingan, yung patawad ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, nakakabalik ulit tayo sa piling ng Diyos, sa piling ng Ecclesia. Friends and sisters, napakahalaga ho pasalamatan natin ng Diyos, para sa pagpapatawad niya sa atin, para sa Eucharist, sa reconciliation na binigay niya sa atin. At yun lalo nang ginagawa natin sa Eucharistia natin, sa misa natin. Gawin mo natin panalangin na lahat na natutunan natin ito sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po marami sa mga pinaalala niyo sa aming napakaganda mga katotohanan na nagpapakita sa amin ng malaking pagmamahal niyo sa amin. Sana ho, patawarin niyo kami talaga sa aming mga pagkakasala at harapin namin kayo sa pagkipagkasundo sa kumpisalan upang talagang madama namin, malaman namin ang inyong pagpapatawad sa amin. Aba, tinataas po namin sa inyong lahat ng umihiling ng aming mga panalangin, lalo na mapinangakuha namin ng panalangin, yung pong tumatawag at humingi sa amin ng tulong sa panalangin dito sa aming programang ito. Sana po idampian niyo sila ng inyong biyaya, ng inyong awa upang maibsan ang kanilang mga dalamhati sa pangungulila nila, sa pagkamatay ng mga minamahal sa buhay, ng kanilang mga karamdaman, mga suliranin. Sana po'y matuklasan nila ang mga solusyon na naayon sa inyong kalooban. Aba, tinataas din namin sa inyong mga tumutulong sa amin at ibig tumulong sa amin upang masakatuparan itong aming pagkasaka ipapawid ng Word Made Flesh program. Aba, lahat ng ito'y ginagawa ng panalangin kasama ng aming ambirin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Sana po'y nakapagdulot ng pag-asa sa inyo ng sigla, ng higit na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos at kumamahal sa Kanya. Kung ganun po, sana ipag-bigay alam niyo sa amin. Nandiyan po yung aming cell text, yung aming pong email address. Hanggang po sa muli, at kayo pagtubayan lagi ng Panginoon at pagpalain. Shalom sa inyong lahat. The 5th season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. For details, please contact the following numbers. NITS at 0917-629-1851 or 527-3952 or Marites at 0918-929-0984 or 892-1858. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.